Magandang araw, class. So, sa araling ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating kultura, ang katutubong paniniwala at kaalaman. Kapag sinabi nating katutubong kaalaman, hindi lamang ito tumutukoy sa mga lumang paniniwala o tradisyong ginagawa ng ating mga ninuno. Tumutukoy ito sa mga paraan ng pag-unawa ng mga sinaunang pamayanan sa mundo, sa kalikasan, sa katawan, sa sakit at kagalingan, sa kamatayan, at maging sa ugnayan ng tao sa mga espiritual na nilalang. Sa madaling salita, may sarili silang paraan ng pagsagot sa mga tanong na mahalaga sa buhay. Diba? Ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan? Saan pupunta ang kaluluwa? Bakit nagkakasakit ang isang tao? Paano gagaling ang isang may sakit? Sino ang maaaring manggamot? At paano dapat makitungo ang tao sa kalikasan at sa kanyang pamayanan? Mahalagang pag-aralan ang mga ito dahil ipinapakita ng ating mga katutubong paniniwala na bago pa man dumating ang mga dayuhan, mayroon ng mayaman at organisadong sistema ng kaalaman ang mga Pilipino. So, sa lesson na ito, pagtutuunan natin ng pansin ng tatlong magkakaugnay na paksa: kamatayan, pagpapagaling at halamang gamot o herbal na medisina. At habang pinag-aaralan natin ang mga ito, subukan nating huwag agad husgahan ng isang paniniwala bilang tama o mali. No? Sa halip, tanungin natin, ano ang kahulugan nito para sa mga taong naniniwala at nagsasagawa nito. So, simulan natin sa isang konsepto na maaring pamilyar sa atin, no? Ang kamatayan. Sa maraming katutubong pananaw, ang kamatayan ay hindi nangangahulugang ganap na pagtatapos. No? Makikita natin dito ang ideya na, ayan, nakikita niyo sa diagram ng kamatayan, paglalakbay, tas kabilang buhay. Okay? So, ang kamatayan ay hindi ganap na wakas o pagtatapos. Ibig sabihin, ang kamatayan ay maaaring tingnan bilang isang paglalakbay ng kaluluwa, no, patungo sa ibang anyo ng pag-iral. Isang magandang halimbawa nito ang manunggol jar. Ayan, nakikita ninyo sa picture, no, sa ating slide. Marahil ay nakita na ninyo ito sa mga textbooks, no, o museo. Ang manunggol jar ay isang sinuunang banga na may takip na nagpapakita ng dalawang figura na tila nakasakay sa isang bangka. So, ngayon, pag-isipan natin, bakit bangka? Bakit hindi kabayo? So, bakit hindi bahay? Bakit hindi bundok? Diba? Ang bangka ay isang sasakyang ginagamit upang tumawid mula sa isang lugar patungo sa iba. Kaya maaring ipahiwatig ng simbolismong ito ang ideya ng paglalakbay ng kaluluwa mula sa mundong ginagalawan ng mga buhay patungo sa kabilang buhay. Hindi natin kailangan sabihin iisa lamang ang eksaktong kahulugan nito. Ang mahalaga ay makikita natin kung paano ginagamit ang isang bagay na pamilyar sa pamumuhay ng mga tao, no? Ang bangka. Na upang maipahayag o ipahayag ang isang mas malalim na paniniwala tungkol sa kamatayan. Dito natin nakikita ang isang mahalagang konsepto, no, na ang kultura ay gumagamit ng mga simbolo upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi madaling makita o maipaliwanag. At isa na rito ang kamatayan. Also, kung maalala ninyo dun sa isang discussion natin, no, na yung mga ninuno natin, no, sila ay mga maritime people. Yung pinakamatandang balangay, no, isang uri ng bangka ay matatagpuan sa Butuan, 'di ba? So isa itong ebidensya, archaeological evidence ito na nagpapatunay na yung mga ninuno natin, no, matagal na silang um, may knowledge, no, sa karagatan sa tubig. Also, 'di ba, laging konektado yung pamumuhay ng mga ninuno natin sa tubig. Ba kaya nga Tagalog, Taga-Ilog, Pampanga, Pampang, Pangasinan, Asin. Yan. Sa ibatan, yan, ang kamatayan ay paglalakbay. Hindi lamang sa manunggol jar natin makikita ang ganitong ideya, no? Sa kultura ng mga Ivatan, ito yung mga indigenous people ng Batanes, makikita rin ang paggamit ng bangka bilang simbolo na may kaugnayan sa kamatayan at paglalakbay patungo sa kabilang buhay. May mga panandang libing, no? Or mga, ang tawag dito sa English, yan,
marker. Yan. Na hugis bangka, katulad ng nakikita nyo sa picture. Kung isipin natin ang heograpiya ng Batanes, no, napakahalaga din ng dagat sa buhay ng mga Ibatan. Ang dagat ay hindi lamang bahagi ng kanilang kapaligiran, ito ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, kabuhayan, paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa ibang pamayanan. Kaya kapag ginamit ang bangka bilang simbolo sa kamatayan, maari natin itong maunawaan bilang bahagi ng kanilang sariling cultural na mundo, no, or cultural world. Muli nating tignan ng konsepto, ayan, dagat, paglalakbay, kabilang buhay. Ang dagat ay isang malawak na espasyong kailangang tawirin. Ang bangka naman ang ginagamit upang makatawid. No? Kaya ang simbolismo ng bangka ay maaaring kumatawan sa paglalakbay mula sa isang estado patungo sa iba. Napakahalaga nito sa pag-aaral ng kultura dahil pinapakita nito na ang paniniwala ng isang komunidad ay kadalasang konektado sa kanilang kapaligiran at paraan ng pamumuhay. Kung ang isang pamayanan ay malapit sa dagat, maaring maging mahalagang bahagi ng kanilang simbolismo ang dagat at bangka. Kaya hindi natin maaring pag-aralan ang kultura, no, ng hiwalay sa heograpiya. Kaya kung naalala ninyo before we discuss yung relationship ng geography and culture, nagkaroon tayo ng geography quiz, no? Nag-blank map tayo. Na ngayon naman pumunta tayo sa ibang halimbawa. Makikita natin dito ang tinatawag na mga kabaong sa bangin, no? Yung mga hanging coffins. Yan. Makikita natin dyan sa yung picture na yan, sa Sagada. Yan, bahagi ito ng Cordillera. Isa itong tradisyon na inuugnay sa ilang pamayan ng Cordilleran. Particularly sa Sagada, yung picture na yan. Sa halip na ilibing ang yumao sa karaniwang paraan sa lupa, 'di ba, katulad ng sa ngayon, 'di ba, sa lupa natin binabaon yung labi, or modern na kasi, no, may mga apartment na nalibingan, or nagke-cremate na tayo. Inilalagay ng mga taga-Cordillera, no, particular itong Sagada, yung mga kabaong sa matataas o mabatong bahagi ng bundok, katulad ng nakikita ninyo. Ngayon tanungin natin, no, ano ang ipinahihiwatig ng pagpili sa mataas na lugar bilang libingan? Malagang tandaan na hindi natin dapat basta-bastang ipilit ang modernong pananaw, no, sa ganitong tradisyon. Para sa atin ngayon, maaaring kakaiba o mahirap unawain kung bakit kailangan ilagay sa bangin ang isang kabaong. Pero sa konteksto ng pamayanang nagsasagawa nito, may mga paniniwala at kahulugang nakaugat sa kanilang pananaw tungkol sa mga yumao at sa kabilang buhay. Maaring makita rito ang idea na ang yumao ay hindi basta nawawala. Nananatili ang kanilang ugnayan sa pamilya, sa mga ninuno at sa komunidad. Kaya ang paraan ng paglilibing ay hindi lamang praktikal na gawain. No? Isa itong pahayag tungkol sa pananaw ng isang kultura sa buhay, kamatayan at mga ninuno. Isa pang napakahalagang halimbawa ay ang bogwa ng mga Ifugao. Ang bogwa ay isang ritual na kinabibilangan ng muling paghuhukay sa labi ng yumao. Nililinis yung mga buto at muling binabalot, no, o inaayos yung mga ito, katulad ng nakikita nyo dyan sa picture. Kung isipin natin bakit kailangan gawing muli ang proseso pagkatapos na mailibing ang isang tao, ipinapakita nito na para sa kulturang nagsasagawa ng bogwa, ang relasyon sa yumao ay hindi kinakailangang matapos kasabay ng kamatayan. No? Sa madaling salita, hindi nagtatapos sa kamatayan ang ugnayan ng buhay at yumao. Napakahalaga ng konseptong ito. Sa maraming modernong pananaw, ang kamatayan ay maaaring tingnan bilang paghihiwalay. Ngunit sa ilang katutubong pananaw, ang yumao ay patuloy na may lugar sa buhay ng komunidad at pamilya. Kaya ang mga ritual sa kamatayan ay hindi lamang tungkol sa katawan ng namatay. Tungkol din ito sa alaala, pamilya, identidad, ninuno at pagpapatuloy ng relasyon. Makikita natin dito
na ang isang ritual ay maaaring magsilbing paraan upang mapanatili ang koneksyon ng isang komunidad sa nakaraan. Mula sa kamatayan patungo sa pagpapagaling. Okay, ngayon mula sa ating pagtalakay tungkol sa kamatayan, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang usapin, no, ang pagpapagaling. Kung ang kamatayan ay nauunawaan bilang bahagi ng isang mas malawak na balanse ng buhay, paano naman inuunawa ng mga sinuunang Pilipino ang sakit at kagalingan? Ito ang mahalagang tanong. So, sa kasalukuyang panahon, kapag may sakit tayo, karaniwan nating iniisip ang diagnosis. No? May lagnat, may infection, masakit ang tiyan, mataas ang blood pressure, at pagkatapos maghahanap tayo ng gamot, no, o treatment. Ngunit sa ilang katutubong pananaw, maaring mas malawak ang konsepto ng sakit. Ang sakit ay maaring hindi lamang problema ng katawan, maari itong maiugnay sa isip, emosyon, espiritu, kapaligiran, o relasyon ng tao sa kanyang komunidad. Kaya kailangan muna nating maintindihan ang konsepto ng kalusugan bilang balanse. Kung naalala ninyo yung ating discussion last meeting sa previous recorded video ng ginhawa. Okay. So makikita natin sa slide ang 5 magkakaugnay na dimensyon. Yan. Katawan, isip, emosyon, kaluluwa o diwa, kapaligiran, pamayanan. Pinapakita nito ang isang holistic na pananaw, no, sa kalusugan. Sa madaling salita, ang isang tao ay hindi lamang katawan. Halimbawa, maaring walang pisikal na sakit. Pero kung ikaw ay sobrang stress, malungkot, o nakakaranas ka ng matinding problema sa iyong pamilya, masasabi ba natin ganap kang malusog? Diba? So dito natin makikita ang pagkakaiba ng pagkawala ng sintomas at ng mas malawak na konsepto ng kabuuang kagalingan. Sa ilang katutubong pananaw, mahalaga ang balanse ng iba't ibang bahagi ng buhay. Ang katawan ay konektado sa isip, ang isip ay konektado sa emosyon, ang tao ay konektado sa kanyang kapaligiran, at ang tao ay bahagi rin ng isang pamayanan. No? Kaya ang kalusugan ay hindi lamang wala akong sakit. No? Maaari rin itong mga hulugan ng nasa maayos na balanse at ang iba't ibang bahagi ng aking buhay. No? At ito ang tinatawag nating holistic or kabuang pagtingin sa kalusugan. Sino ang nagpapagaling? Yan. Ngayon, kung may sakit ang isang tao, sino ang tumutulong sa pagpapagaling? Sa katutubong konteksto, makikita natin ang iba't ibang uri ng tradisyonal na manggagamot. 3 ang pangunahing halimbawa, no, sa ating lesson. Ayan, nakikita ninyo, babaylan, hilot, albularyo. Mahalagang tandaan na hindi nangangahulugang pare-pareho ang kani-kanilang mga tungkulin. No? May kanya-kanyang papel at paraan ng pagtulong. Ang babaylan, halimbawa, ay hindi lamang manggagamot, mayroon din siyang spiritual na panlipunang tungkulin. No? Ito ay mga religious leaders. Ang hilot naman ay mas nakatuon sa pisikal na katawan at pagpapanumbalik ng balansa nito sa pamamagitan ng manual therapy o masahe, no? Massage. Samantala, ang albularyo ay maaaring gumamit ng halamang gamot, ritual, panalangin, orasyon, at iba pang mga tradisyonal na pamamaraan. Okay. So, sa mga susunod na slides, isa-isahin natin yan. Okay, let's start with babaylan. Yan. Unahin natin ang babaylan. Ang babaylan ay maaaring ilarawan bilang manggagamot, spiritual na pinuno, at tagapamagitan, no, or medium. Napakalawak ng kanyang tungkulin. Hindi lamang siya gumagamot ng sakit, maaari rin siyang magsagawa ng mga ritual, gumamit ng halamang gamot, makipag-ugnayan sa spirito ayon sa paniniwala ng komunidad, at gumabay sa mga miyembro ng pamayanan. Ibig sabihin, ang babaylan ay may mahalagang papel hindi lamang sa kalusugan kundi sa espiritual at panlipunang buhay ng komunidad. Isipin natin ang isang maliit na pamayanan, no, bago dumating ang modernong ospital, doktor at health center. Kapag may nagkakasakit, sino ang lalapitan? No, kapag may mahalagang ritual, sino ang gagabay? Kapag may problemang may kaugnayan sa espiritual na paniniwala ng komunidad,
Sino ang mamamagitan? Sa ilang pamayanan, ang babaylan ay isa sa mga taong gumaganap ng ganitong mga tungkulin. Kaya mahalagang makita natin ang babaylan bilang isang tagapagdala at tagapangalaga ng kaalaman ng komunidad. Ngayon may isang napaka-interesting no, na bahagi tungkol sa babaylan, ang kasarian at espiritual na pamumuno. Sa ilang pre-kolonyal na pamayanan, ang papel ng babaylan ay maaaring ginagampanan ng mga babae. Ngunit mayroon ding mga lalaking gumaganap ng mga panlipunang papel na karaniwang iniuugnay sa babae. Napakahalaga nito dahil ipinapakita nito na ang ating kasalukuyang konsepto ng gender roles ay hindi otomatikong pareho sa lahat ng kultura at panahon. Ibig sabihin, ang ideya kung ano ang panglalaki at pambabae ay hindi rin ay maaari ring maimpluwensyahan ng kultura at kasaysayan. No? Kaya dapat tanungin natin, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa pagtingin sa kasarian at espiritual na pamumuno sa ilang pre-kolonyal na pamayanan? Yan. Maring sabihin na may mga lipunang nagbibigay ng mahalagang espiritual at panlipunang tungkulin sa mga taong hindi kinakailangang sumunod sa ating modernong inaasahang um, tungkol no sa gender roles or expected gender roles. Mahalagang pag-aralan ito ng maingat at hindi gawing generalization tungkol sa lahat ng sinaunang Pilipino. No? So, ang mahalagang punto dito ay may iba't ibang paraan, ang iba't ibang pamayanan ng pag-unawa sa kasarian, kapangyarihan, at espiritual na pamumuno. But I'd like to highlight no, yung gender equality no, tungkol yung gender equality no sa panahon ng mga ninuno natin bago dumating ang mga mananakop. Pumunta naman tayo sa hilot. Yan. Hanggang ngayon nag-exist sila. Kapag narinig natin ang salitang hilot, marahil ang unang pumapasok sa isip natin ay massage no, or masahe. At tama yon. Pero mas malawak pa rito ang tradisyonal na tungkulin ng hilot. Ang hilot ay nakatuon sa pagpapanumbalik no, ng balanse ng katawan. Kabilang sa mga tradisyonal na tungkulin nito ang ang wait lang, naglag yung aking ng laptop ko naglag. Ang manual therapy, yan o masahe, pag-ayos ng katawan, pangangalaga sa buntis, pagtulong sa panganganak, at pangangalaga pagkatapos manganak. Hanggang ngayon, meron pa rin mga hilot. Yung bunso kong kapatid, ayan, alam ko hilot yun. At yung ilang mga pamangkin ko, hilot din, no? Makikita natin dito kung gaano kalawak ang kaalamang maaaring taglay ng isang tradisyonal na manggagamot. At mahalagang tandaan na ang kalamang ito ay karaniwang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi ito simpleng masahe lang. Bahagi ito ng isang sistemang nakaugat sa karanasan, obserbasyon, kultura, at paniniwala ng komunidad. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, mahalaga ring maging maingat. Hindi lahat ng kondisyon ay dapat gamutin lamang sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan. No? Para sa malubha o emergency na kondisyon, mahalagang humingi ng tulong sa lisensyadong health professional. Pero hindi natin maaalis no, sa mga Pilipino, lalo na hindi ganun accessible yung healthcare system natin. Marami pa rin mga komunidad ang malayo sa ospital, or may barangay healthcare center sila pero wala namang doktor. So, yung iba mga komunidad sa Pilipinas, wala rin silang choice kung hindi mag-resort no, sa mga hilot. Ang ikatlong halimbawa natin ay ang albularyo. Sa ating lesson, inilalarawan nito bilang kombinasyon ng halaman, ritual, at panalangin. Kabilang sa maaaring gamitin sa tradisyonal na paggagamot, ang halamang gamot, orasyon, at tawas o pagsusuri. Ang tawas ay maaaring gamitin sa ilang tradisyonal na paraan ng pagsusuri o pag-unawa sa paniniwalang o pinaniniwalaang sanhi ng karamdaman. Samantala,
Ang orasyon ay tumutukoy sa mga panalangin o binibigkas na salita na bahagi ng tradisyonal na ritual. Dito natin makikita ang isang mahalagang konsepto, no? Yung syncretismo. Sa English, syncretism. Ang syncretismo ay ang pagsasanib or fusion, no, ng iba't ibang tradisyon o paniniwala. Sa kontekstong ito, makikita natin ang pagsasanib ng katutubong paniniwala at mga impluensyang katoliko. Halimbawa, maaring magkaroon ng tradisyonal na paraan ng paggagamot na sinasamahan ng panalangin sa kristyanong konteksto. Kung kayo ay nakapunta na sa isang albularyo para magpagamot, 'di ba, meron ginagamit nila yung simbolo ng krus, for example, gumagamit sila ng Latin prayers, yung ilan sa kanila, no, ito yung mga hinalo, no, sa katutubong pamamaraan ng albularyo na galing sa Katolisismo. Yan. So, pinapakita nito ng sinkretismo na ang kultura ay hindi laging simpleng katutubo or dayuhan. Minsan, ang kultura ay nabubuo sa paghahalo, pag-aangkop, at pagbabago ng iba't ibang impluensya. So ngayon pag-usapan naman natin ang halamang gamot. May isang napakahalagang pahayag dito sa slide. Yan, makikita nyo, hindi lamang halaman ang minana natin. Yan, kaalaman ang minana natin. Yan, napakahalaga niyan. Bakit? Dahil kapag sinabi nating minana natin ang lagundi, sambong, tsaang gubat, bayabas, akapulko at iba pa, diba? Hindi lamang ang mismong halaman ang mahalaga. Mahalaga rin ang kaalamang nakapaligid dito. Halimbawa, anong halaman ang ginagamit? Aling bahagi ng halaman ang ginagamit? Paano ito inihahanda? Para saan ito ginagamit? Kailan ito ginagamit? Sino ang nagturo nito? At paano na ipapasa ang kalamang ito sa susunod na henerasyon? Makikita natin sa slide ang ilang halimbawa, ayan, at kung saan sila ginagamit. Ayan. Tandaan, ang pagkakaroon ng tradisyonal na gamit ay hindi nangangahulugang ligtas o epektibo ito para sa lahat ng kondisyon o kapalit na ito ay kapalit na ito ng modernong medical na pangangalaga. Ang punto natin dito ay cultural knowledge. Pinapakita ng mga halamang ito kung paano natuto ang mga pamayanan sa pamamagitan ng matagal na pagmamasid sa kanilang kapaligiran at pagpapasa ng kaalaman. Ngayon dumako tayo sa isang mahalagang pagbabago, kolonyalismo. Bago ang kolonyal na panahon, ang mga katutubong manggagamot ay maaaring magkaroon ng mataas na katayuan at respeto sa kanilang pamayanan. Bahagi yung babaylan ng 4 pillars, no, ng pre-colonial society. Halos kasing kapangyarihan niya. Ang datu, yung mga bagani, ayan. Ngunit, nagbago ang sitwasyon sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Makikita natin ang proseso, ayan, no? Katutubong manggagamot, yan, ginagalang. Pagkatapos, yan, sa araw, makikita nyo pababa yung araw, no? Spanish colonial period. At sa ilang pagkakataon, yan, yung mga babaylan, pinagdududahan sila, no? O, inuusig, no? During Spanish colonial period. At naging resulta niyan, na isang tabi, o na isasantabi yung katutubong kaalaman. Okay? So, mahalagang makita natin na ang kolonyalismo ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol sa lupa at sa pamahalaan. No? May epekto rin ito sa kaalaman at kultura. Kapag ang isang sistema ng paniniwala ay tinawag na maling paniniwala or pamahiin or mapanganib na gawain, maaring unti-unting mawalan ng otoridad ang mga taong nagtataglay nito. Kaya ang kolonyalismo ay maaari ring tingnan bilang isang uri ng pagkagambala, no, sa sistema ng kaalaman. Tinawag nung mga Espanyol na bruha or witch, no, yung mga babaylan, no, nung panahon ng Spanish colonial period para mas makumbinsi nila yung mga katutubo na mag-convert into Christianity. So gayon pa man, hindi nangangahulugan na tuluyang nawala ang mga katutubong tradisyon. Hanggang ngayon, may mga hilot, no, at albularyo pa din. So, yung tanong natin, nawala ba ang katutubong kaalaman? Diba? Ang sagot natin dito ay hindi simpleng oo o hindi. Sa halip, makikita natin na maraming tradisyon ang nagbabago, umaangkop, at nagpapatuloy.
Halimbawa, maaring may pamilyang gumagamit ng modernong ospital kapag malubha ang sakit, ngunit gumagamit din ng ilang tradisyonal na paraan para sa mga karaniwang karamdaman. Halimbawa, sa bahay namin, ayan, kapag may um, marami no, sa bahay, halimbawa yung inuubo, sinisipon, ganyan. Meron kaming tanim na oregano. Ayan. So, kinakrush namin yun, yung oregano. Tapos, iniinom namin. Bukod, syempre, sa nagkukonsulta din kami sa doktor. So, may mga taong, ayun, naniniwala sa doktor at sa tradisyonal na manggagamot ng sabay. May mga pamilya ring nagpapatuloy sa ilang paniniwala tungkol sa kamatayan, panganganak, kalusugan, o espiritualidad kahit nagbago na ang kanilang pamumuhay. Katulad na sabi ko kanina, di ba? Yung mga sa amin, no, dahil relatively, even though I live in Antipolo City, it's a remote area, so relatively isolated ito. So, marami pa din sa amin, no? Even yung mga pamangkin ko at yung mami ko, no, sa bunso kong kapatid ay hilot, no, yung nagpaanak at hindi sa ospital. Yan. So, ibig sabihin, ang tradisyon ay hindi kinakailangan manatiling eksaktong pareho upang masabing nagpapatuloy. Minsan, ang tradisyon ay nagbabago upang mabuhay. At ito ang mahalagang tanong. No? Paano nagbabago ang isang tradisyon nang hindi tuluyang nawawala ang identidad nito? Last meeting, di ba, diniscuss din natin, may mga online tawas na rin. So, ginagamit na rin yung internet, no, sa pagpapagaling, katutubong pamamaraan. So, ayan, dito natin makikita ang konsepto ng pluralistic health system. Sa ganitong sistema, maaring magkasabay na ginagamit o kinikilala ang doktor at tradisyonal na manggagamot. Ibig sabihin, hindi natin kinakailangan isipin na kapag gumagamit ang isang tao ng tradisyonal na manggagamot, ay hindi na siya naniniwala sa modernong medisina. Sa actual na buhay, maaring pagsabayin or pagpalitin ng isang tao ang iba't ibang paraan depende sa kanyang pangangailangan, karanasan, paniniwala at access, no, sa health services. Dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto tungkol sa kultura. Ang kultura ay ipinapasa, binabago, at ipinagpapatuloy. Ibig sabihin, ang kultura ay buhay. Hindi ito isang bagay na nakalagay lamang sa museo. Kapag ipinasa ito sa susunod na henerasyon, maaring may mabago. Kapag inangkop sa bagong panahon, maaring magkaroon ng bagong anyo. No? Pero maaari pa ring manatili ang ilang pangunahing kahulugan. Kaya pag sinabi natin katutubong kaalaman, hindi ibig sabihin na ito ay nakaraan lamang. Maaari itong makita mismo sa kasalukuyan. At iyan ang sinusubukan nyong tuklasin, no, sa inyong performance task. Ayan. So, para sa inyong performance task 2, buhay na paniniwala, ang inyong layunin ay tuklasin kung paano nabubuhay ang tradisyon sa kasalukuyan. So, ang tanong na gusto nating sagutin ay paano nabubuhay ang tradisyon sa kasalukuyan. So, bawat grupo ay hahanap ng isang tao na maaaring maging mapagkukunan ng impormasyon. Maaari itong maging isang albularyo, isang hilot, isang tradisyonal na manggagamot, inyong lolo o lola, isang taong may paniniwala sa anting-anting, isang taong may paniniwala sa pamahiin, o isang taong may natatanging paniniwala tungkol sa kalusugan, kamatayan, o espiritualidad. Hindi kailangan sikat o eksperto sa telebisyon ang inyong i-interviewin. No? Ang mahalaga ay mayroon siyang aktwal na karanasan o paniniwala na maaari ninyong pag-aralan. So, bawat grupo ay maaaring magkaroon ng maximum na 5 miyembro. Ang inyong gagawin ay hindi lamang simpleng pangangalap ng sagot. No? Ang layunin ninyo ay maunawaan kung paano nabubuhay, naipapasa, at nagbabago ang isang tradisyon. So, narito ang mga gabay na tanong para sa inyong panayam. No? Kapag may i-interviewin na kayo, ilan ito sa mga pwede ninyong gamitin, pwede nyo itong i-revise, pwede ninyong dagdagan. So, ayan yung mga pwede nyo itanong. Ano ang tradisyonal na paniniwala ang inyong sinasagawa o pinaniniwalaan? Yan, dyan nyo malalaman kung ano mismo ang tradisyon o paniniwala. Okay. Kalawa, saan mo ito natutuhan? Yan, napakahalaga nito dahil gusto nating makita kung paano na ipapasa, no, ang kultura. Sino ang nagturo? Magulang ba? Lolo o lola? Kaibigan? Isang tradisyonal na manggagamot? O natutunan mula sa sariling karanasan? Okay.
Pangatlong tanong, mahalaga pa rin ba ito ngayon? Bakit? Dito natin makikita kung nagpapatuloy pa rin ang tradisyon at kung bakit ito pinapahalagahan. Yan. Kaapat na tanong, may karanasan bang nagpatibay sa iyong paniniwala? Yan. So, mahalaga ang tanong na ito dahil ang personal na karanasan ay maaaring magkaroon ng malaking papel sa pagpapatuloy ng paniniwala. At lastly, huling tanong, paano ito tinitignan ng nakababatang henerasyon katulad nyo? So napakahalaga nito dahil kayo mismo no kabilang sa bagong henerasyon. Maari kayong magtanong kung naintindihan ba ito ng mga kabataan, pinaniniwalaan pa rin ba nila ito, tinatanggap, kino-question o tuluyan nang iniiwan. Sa pamamagitan nito, makikita natin ang pagbabago ng kultura mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ano dapat ang nasa video nyo? So para sa inyong output, gagawa kayo ng 5 hanggang 10 minutong video. I-limit natin to sa 7 ulit, no? 5 to 7 minutes ulit. Dapat itong may pambungad na slide kung saan maaari ninyong ilagay ang pamagat ng inyong proyekto, pangalan ng mga miyembro at iba pang kinakailangang impormasyon. Ikalawa, dapat may panayam or interview. Pakita nyo ang mahalagang bahagi ng inyong pakikipag-usap sa inyong mapagkukunan, no, o yung isa inyong panayam. Ikatlo, dapat may maikling pagsusuri, analysis. Napakahalaga nito. Hindi sapat na ipakita lamang ninyo ang sinabi ng interviewee, no, kailangan ninyong ipaliwanag ano ang ibig sabihin ng kanyang sagot, anong tradisyon ang ipinapakita, paano ito naipasa, ano ang nagbago, ano ang nanatili, at bakit mahalaga ang paniniwalang ito sa kasalukuyan. Ikaapat, dapat may connection sa lesson. Okay? Iugnay ninyo ang inyong natuklasan sa mga konseptong tinalakay natin. Kamatayan bilang paglalakbay, kalusugan bilang balanse, babaylan, hilot, albularyo, halamang gamot, sinkretismo, kolonyalismo, at pagpapatuloy at pagbabago ng kultura. Maaari rin kayong gumamit ng background music, optional lang naman yon. Huwag hayaang matabunan ng music, no, ang boses ng interview. Siyempre, malinaw, klaro, no, yung boses, no, ng ini-interview ninyo. So, andyan yung mga mahalagang paalala. Dapat landscape orientation ang gamitin. Siguraduhin malinaw ang audio. At higit sa lahat, dapat mayroon kayong pahintulot mula sa inyong kinakapanayam. May consent, no, na sila ay pumapayag na inyong interviewin at inyong i-video at gagamitin para sa performance task na ito. Mahalagang igalang natin ang privacy, no? May Data Privacy Act tayo. Dignidad at personal na paniniwala ng taong inyong i-interviewin. Huwag natin silang pagtatawanan, huhusgahan, dahil lamang iba ang kanilang paniniwala sa atin. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Yan. Kung may isang bagay akong nais ninyong tandaan mula sa lesson na ito, ito yun. No, ang kultura ay hindi lamang mga bagay na minana natin mula sa nakaraan. Ang kultura ay kaalamang patuloy nating ginagamit, binabago, inaangkop at ipinapasa. Nakita natin ito sa paraan ng pagtingin sa kamatayan bilang isang paglalakbay. Nakita natin ito sa paniniwala na ang ugnayan ng buhay at yumao ay maaaring magpatuloy kahit matapos ang kamatayan. Nakita rin natin ito sa konsepto ng kalusugan bilang balansa ng katawan, isip, kaluluwa, kapaligiran at pamayanan. At nakita natin ito sa mga tradisyonal na manggagamot tulad ng babaylan, hilot at albularyo, pati na rin sa kaalamang nakapaloob, no, sa paggamit ng mga halamang gamot. Ngunit nakita rin natin na ang mga tradisyong ito ay hindi na nanatiling eksaktong pareho. Naapektuhan sila ng kolonyalismo, nagbago sila sa paglipas ng panahon, at ang ilan ay nagsanib sa mga bagong paniniwala at gawi, no, syncretism. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang naniniwala ba tayo rito? No, ang mas mahalagang tanong ay bakit ito pinaniniwalaan, saan ito nagmula, paano ito naipasa, paano ito nagbago. No, at higit sa lahat, ano ang sinasabi ng paniniwalang ito tungkol sa kultura at kasaysayan ng mga taong naniniwala rito. So sa inyong performance task, kayo ang magiging, no, tagapagtala ng isang ng isang tradisyon, no, buhay na tradisyon.
Makinig kayo ng mabuti, magtanong ng may respeto, at higit sa lahat, subukan ninyong unawain bago humusga. Dapat sa pag-aaral ng kultura at kasaysayan, hindi lamang natin pinag-aaralan ang nakaraan, nauunawaan din natin kung paano nakakaapekto ang nakaraan sa paraan ng pamumuhay natin ngayon. Maraming salamat at magandang pag-aaral sa inyong lahat.